Hinggil po dito sa inilabas na pahayag ni Senator Ping Lacson kung saan ay inabsuelto niya si Marcos Jr. na di umano ay walang kasalanan o anumang pagkakasangkot sa flood control scandal and anomalies na umaabot po sa 1.4 trillion pesos ang nawalang pondo o halos dinambong at kinurakot na mga pondo. Aba, expected natin ito. Pero hindi natin ini-expect na ganun kagarapal at ganun po walang pagsasaalang-alang sa nararamdaman ng sambayan ng Pilipino ang ganitong pag-absuelto na ginawa ni Ping Lacson sa kanyang kunwa-kunwariang committee hearing at investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Alam natin po na ang Senate Blue Ribbon Committee kung bakit inagaw at minaniobra nila Marcos Romualdez at nila Tito Soto kasama si Ping Lacson na ito po ay maitatanggal ang pagiging pinuno ng Senate Committee on Blue Ribbon kay Senator Marcoleta sapagkat ang layunin nito ay para maabsuelto si Ping Lacson at si Romualdez at pagtakpan ang kanilang karumaldumal na krimen sa pagkakasangkot sa trillion pesos na pandarambong sa kabanang bayan. But we did not expect na ganito po kagarapal at kawalangian ang gagawing pagpapahayag ni Ping Lacson as if ang mga mamamayang Pilipino ay bobo at tanga, kagaya ng gusto niyang papaniwalain sa kanyang sarili. Sino bang maniniwala kay Ping Lacson sa kanyang draft report na ito kung saan inamin niya mismo na wala daw pagkakasangkot o anumang mga ebidensya ng pagdudugtong kay Marcos Jr. hinggil po sa pagiging mastermind o anumang hibla ng pagkakasangkot sa flood control na iskandalo ng pandarambong. Unang tanong kay Ping Lacson ay ganito: hindi po ba lantaran ang mga ebidensyang inihayag ni Sergeant Gutesa na nag-deliver sila ng mali-maletang mga limpak-limpak na salapi doon po sa Forbes Park, doon sa address na kung saan mismo tinumbok ito ni Ginoong Saldico na isa sa mga involved sa inner circle ng sindikato ni Marcos at Romualdez? Wala bang halaga para kay Ping Lacson at sa kanyang diskarte ng pagtatabon-tabon at whitewash kay Marcos ang ganitong kabigat na mga pahayag na ginawa nila Sergeant Gutesa? Ang mga ipinahayag nila Yusek Bernardo, nila Engineer Alcantara na tumutugma sa naging pagbubunyag na ginawa ni Ginoong Saldico, baliwala din yon, mga kababayan, mga nakikinig at nanonood ngayon sa ating video analysis. Tinumbok mismo ni Saldico na nagpautos si Marcos ng 100 million pesos na insertions o kaya ay pandaraya sa budget upang makakuha ng 25 billion pesos na SOP o kanyang kutong sa pamamagitan ng mga patong sa proyektong ipapataw doon sa 100 billion pesos na kanyang pinautos kay Romualdez at kay Saldico na gagawin ito. Even si Ping Lacson, inamin po niya na mayroon ngang 100 billion pesos na insertions pero hindi niya tinatanggap na iyon ay kautusan ni Marcos Jr. Ang tanong, sino bang pumirma ng budget, Ping Lacson? Di po ba si Marcos? Kung hindi sa kanya yung insertions na 100 billion pesos na inamin mo na umiiral at yun ay kay Saldico at kay Romualdez lang, bakit niya pinirmahan ang budget? Para ma-operationalize at mabibigyang katuparan na mapupunduhan ang 100 billion pesos na insertions if it was indeed not in accordance to the order of Marcos. Di po ba? That's very elementary logic. Kung hindi pala para sa iyo yan at hindi mo yan ipinag-utos o hindi ikaw ang may kagustuhan at hindi ikaw ang makikinabang dyan, bakit mo pinipirmahan ang budget na may 100 billion pesos insertions? So hindi yan may paliwanag ni Ping Lacson. Saan ang galing yon? Si Saldico lang at si Martin Romualdez ang nakipagsabwatan upang ipalusot ang 100 billion pesos na pondo na ipinilit ni Marcos upang ito ay mapagkuhanan niya ng SOP o kutong na 25 billion pesos na na-deliver ni Saldico.
So hindi yan maisasagot ni Ping Lacson ng matino sapagkat hindi may tatanggi. Si Marcos po ang pumirma ng mga budget mula 2023, 2024, and 2025. Sa 2024 or 2023 alone na budget, 805 billion pesos po. Almost 1 trillion ang unprogrammed appropriations at may mga insertions. Kung hindi ito utos ni Marcos at hindi niya ito kagustuhan, bakit niya pinirmahan ang 805 billion pesos na mga unprogrammed appropriations na doon ikinarga po ang mga ninakaw na mga flood control projects and other infrastructure projects. Sa 2024, mga 600 billion pesos ang unprogrammed appropriation. Pinirmahan pa rin po ni Marcos. Sa 2025, mga 470 billion pesos ang unprogrammed appropriations. At may mga insertions lahat ito by the hundreds of billions of pesos. Ang nagpaparelease po at nagbibigay authority para mapunduhan ang unprogrammed appropriations kung saan umaabot sa mahigit 4,000 na bilang ng mga flood control projects ang pinunduhan sa unprogrammed appropriations. The only authority to release the fund and approve the implementation of projects chargeable to unprogrammed appropriations is only Marcos. Marcos himself. Under the Executive Order 192 or 292, there is an executive order which categorically states that the authority to fund and allocate appropriations for unprogrammed budget or unprogrammed appropriations is only the President. At sa ganong kalaki na budget na hindi po nilagyan ng items at pinalusutan, 4,000 plus flood control projects po ang ikinarga doon from 2023 to 2025, malinaw na ang nagpa-release ng pondo, nagpa-implement ng proyekto, at ang may authority para ito ay mapunduhan at ma-implement at mailabas ang pera at maipatupad ang kunwaring proyekto na karamihan ay ghost flood control projects at mga hausyaw at peke na mga infrastructure projects, si Marcos. O bakit hindi yan nakikita ni Ping Lacson? Alam na natin sa magkanong dahilan, si Ping Lacson lang po ang makakapagpahayag niyan. Pero nakakadismaya pa rin po at nakakagalit itong mga inilabas na pahayag ni Ping Lacson na hindi po sangkot si Marcos sa pagiging bahagi ng mga flood control anomalies na ito. That is farthest from truth, mga kababayan. Hindi totoo na hindi sangkot sapagkat ang katotohanan hindi lamang sangkot kundi mastermind si Marcos. So klaro tayo dyan, ha? Third point, saan hinugot ni Saldico, ni Sergeant Gutesa, ng mag-asawang diskaya ng mga contractors and even ang mga tauhan ni Marcos na nasasangkot dito, like si DPWH Bunuan, Secretary Bunuan, si Kulukoy na nagkukunwaring malinis, yun pala tirador din sa loob ng DPWH. Sila Yusek Bernardo, sina Engineer Alcantara, sina Yusek Cabral. O saan nang galing po ang kanilang otoridad para pakialaman, katayin at gawing estafa ang budget kung hindi po yan aprobado at kinokonsente at may authority kay Marcos? Hindi po ba naisip ni Ping Lacson yan? Ako nga na hindi police investigator, tayo nga na ordinaryong mamamayan, makikita natin ang pagkakadugtong that indeed the authority line for Bunuan to act as DPWH Secretary bilang bahagi ng sindikato at ganon din po si Executive Secretary Bersamin ay tinuturong sangkot, pati ang kanyang apo na si Adrian Bersamin, si Yusek Olaybar sa opisina ng DepEd sa kay Angara, si Yusek Jojo Cades, si Budget Secretary Amina Pangandaman. All of them nasa Cabral files, all of them tinukoy ni Saldico na bahagi ng malaking sindikato, and all of these personalities are under or were before under sa authority ni Marcos Jr. So ibig sabihin ni Ping Lacson ay hindi alam ni Marcos Jr. ang sindikato na ginagawa at kinasasangkutan ng kanya mga tauhan, like ang pagkakasangkot ni Lucas Bersamin na executive secretary niya, si Amina Pangandaman na budget secretary niya, ang mga bagman niya na tinuturo na si Yusek Jojo Cades, si na Yusek Adrian Bersamin, si Yusek Olaybar, at pati na po
itong Secretary Bunuan na ito na kulukoy na taga DPWH at ang dalawang undersecretary niya, si Yusek Cabral na namatay na at si Yusek Bernardo na ngayon ay state witness. All of these people were acting on their own small group without the knowledge and without the consent and authority of Marcos. Sila-sila lang ang nakipagsabwatan. Ganun po ang mensahe na nais ipahiwatig nitong baluktot na mga pananaw ni Ping Lacson na there is no direct evidence or any testimony linking directly Marcos to the flood control anomalies. Malinaw na ito'y panghuhugas ng putik. Ito'y paglilihis ng katotohanan at pangbabaluktot sa tamang direksyon ng pagpupunto na sila Marcos at Romualdez ang pasimuno nitong lahat. At tama ang binabanggit ni Saldico na itong Senate Blue Ribbon Committee na binuo nila Ping Lacson at nila Tito Soto ay ekstensyon ng maniobra ng Malacanang. The way they are also using to manipulate itong ICI na walang silbi at walang pakinabang na rin para sa kabutihan ng mamamayang Pilipino na naghahangad ng katarungan na may mananagot dito po sa 1.4 trillion pesos na pandarambong sa kaban ng bayan. The ICI or the Independent Committee on Infrastructure or Independent Commission on Infrastructure is no different from the Senate Blue Ribbon Committee of Ping Lacson. Parehong tagapaghugas at tagapagtabon para kay Marcos ng totoong pangyayari na ang criminal trails o ang dugtungan ng pananagutang kriminal sa naghuhumiyaw na iskandalo ng malawakan, sistematiko at organisadong pagnanakaw at pangungurakot sa kaban ng bayan ay papunta kay Marcos.